Magandang umaga, Grade 10. Narito ako para magabayan ka sa ating aralin. Tutulungan kitang maunawaan ang nilalaman ng Module 1 para sa unang markahan. Ang Module 1 ay tumutukoy sa mga akdang pampanitikan ng Mediterranean. Ang aralin 1.1 ay tumutukoy sa panitikan, gramatika at retorika. Ngunit narito ako para bigyang diin ang ikalawang bahagi, ang gramatika at retorika. Ito ay tumutukoy sa angkop na gamit ng pandiwa bilang aksyon, karanasan at pangyayari. Ngunit bago tayo tumungo sa ating aralin ay nais kong sagutin mo ang aking mga katanungan bilang balik-aral. Una, ano ang tawag sa pananalitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, lugar at pangyayari? Ito ba ay pangalan, panghalip, o pandiwa? Tama, pangalan ng tawag sa pananalitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, lugar at pangyayari. Ikalawa, maganda ang paligid. Aling salita ang tumutukoy sa paglalarawan? Ito ba ay ang maganda o paligid? Tama, maganda ang salitang tumutukoy sa paglalarawan. Ikatlo, ito ay salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Ito ba ay pangalan, panghalip, o pandiwa? Magaling, dahil pandiwa ang salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Tama, yan nga ay mga halimbawa ng pandiwa. Ngunit alam mo ba na merong angkop na gamit ang pandiwa? Narito ang angkop na gamit ng pandiwa. Una, bilang aksyon. Ikalawa, bilang karanasan. At ikatlo, bilang pangyayari. Para lubos nating maintindihan ay isa-isahin natin ang pagkakaiba ng gamit ng pandiwa. Aksyon. May aksyon ang pandiwa kapag may aktor o tagaganap ng aksyon o kilos. Maaaring tao o bagay ang aktor. Halimbawa, naglakad si Gino patungong probinsya. Ang salitang naglakad, ang ating pandiwa, at si Gino naman ang tagaganap ng kilos. Ikalawang halimbawa, lumulubog ang latang puno ng tubig. Ang salitang lumulubog, ang ating pandiwa, at ang lata, ang bagay na tagaganap ng kilos. Tandaan, na kapag gagamit ng pandiwang aksyon, dapat ay may aktor o tagaganap ng kilos o aksyon. Maaaring tao o bagay ang aktor. Ikalawang gamit, karanasan. Sa ganitong sitwasyon, may tagaranas ng damdamin o saloobin. Maaaring magpahayag ang pandiwa ng karanasan o damdamin o kaya ay ng emosyon. Halimbawa, nalungkot si Psyche nang magalit sa kanya si Cupid. Nalungkot ang ating pandiwa na nararanasan at si Psyche ang tagaranas ng pandiwa or nakaranas ng emosyon. Ikalawang halimbawa, nagagalak ako makita kita ngayon. Ang salitang nagagalak, ang pandiwa, at sino ang nagagalak? Ako. Kaya ang salitang ako ang nakaranas ng emosyon. Tandaan na ang gamit ng pandiwang karanasan dapat ay may tagaranas ng damdamin o saloobin. Ikatlong gamit ng pandiwang pangyayari. Kapag ang pandiwa ay resulta ng isang pangyayari. Halimbawa, pinagsuot ng face mask ang mga tao dahil sa kumakalat na virus dala ng COVID-19. Pinagsuot ang pandiwa at ang resulta dahil sa pagsusuot ay kumakalat na virus dala ng COVID-19. Ikalawang halimbawa,
Nagutom ang mga tao sa pagkawala ng kanilang hanap buhay. Ang salitang nagutom ang ating pandiwa. Resulta nito, pagkawala ng kanilang hanap buhay. Sana ay naunawaan ninyo ang iba't ibang gamit ng pandiwa. Ulitin nga natin. Gamit ng pandiwa bilang aktor o aksyon, gamit ng pandiwa bilang karanasan, at gamit ng pandiwa bilang pangyayari. Tatlo ang angkop na gamit ng pandiwa. Kapag ka-aksyon, may tagaganap. Kapag karanasan, may tagaranas. At kapag pangyayari, ay may resulta ng isang pangyayari. Para lubos nating maintindihan o masanay tayo, ay tumungo na tayo sa ating mga pagsasanay. Unang pagsasanay. Tukuyin kung anong gamit ng pandiwa ang mga sumusunod na pahayag. Ginawa ni Psyche ang lahat upang may paglaban ang kaniyang pagmamahal kay Cupid. Ito ba ay aksyon, karanasan, o pangyayari? Kung ang sagot mo ay aksyon, tama. Aksyon ang sagot sa unang bilang. Ikalawa, labis na nainggit si Venus sa kagandahan ni Psyche. Ito ba'y aksyon, karanasan, o pangyayari? Tama, karanasan. Ang sagot sa ikalawang bilang. Number 3. Nalungkot ang binata sa kanyang natuklasan. Ito ba'y aksyon, karanasan, o pangyayari? Mahusay, karanasan ang sagot sa ikatlong bilang. Ika-4. Dahil sa paghihirap, natukso siyang tumalon. Ito ba'y aksyon, karanasan, o pangyayari? Magaling, dahil pangyayari ang sagot sa ika-4 na bilang. Number 5. Patuloy na naglakbay si Psyche at pinipilit na makuha ang panig ng mga Diyos. Ito ba'y aksyon, karanasan, o pangyayari? Kung ang sagot mo ay aksyon, tama ka, dahil aksyon ang sagot sa ika-5 bilang. Ngayon naman ay tumungo tayo sa ikalawang pagsasanay. Pagsasanay 2. Bumuo ng tigli-5 pangungusap na may pandiwang ginamit bilang aksyon, karanasan, at pangyayari. Narito ang talahan na yan bilang halimbawa. Una, halimbawa ng gamit ng pandiwa bilang aksyon. Lumikha ang mga taga-Rome ng bagong mitolohiya batay sa mitolohiya ng mga Greek. Ikalawa, natuwa si Cupid sa tagumpay ni Psyche, gamit ng pandiwa bilang karanasan. Ikatlo, gamit ng pandiwa bilang pangyayari. Nalusaw ng modernisasyon ang karamihan sa mga katutubong kultura ng mga Pilipino. Ngayon naman ay kumuha ka ng isang buong papel at simulan mo nang gumawa ng mga pangungusap gamit ng pandiwa bilang aksyon, karanasan, at pangyayari. Tandaan na sa pagsulat ng pangungusap, dapat ito ay nag-uumpisa sa malaking letra at nagtatapos sa tuldok. Pwede ka na mag-umpisa. Ikatlong pagsasanay. Magsagawa ng isang panayam sa isang lolo o lola sa inyong pamilya o komunidad. Magpakwento sa kanila ng mga mito o iba pang kauri nito, maaring kwentong bayan, alamat o epiko. Isulat at isalaysay muli ayon sa iyong pagkaunawa. Sikaping isaalang-alang ang iba't ibang gamit ng pandiwa upang mailahad ng malinaw ang mga pangyayari sa mito. Maaari mo itong i-record sa iyong cellphone. Kung hindi mo pa rin naunawaan o may kalituhan sa isip mo sa mga angkop na gamit ng pandiwa, ay maaari mong balik-balikan ang bidyong ito para lubos mong maintindihan. Maraming salamat.